Ang Golden State 1 game away kontra Phoenix Suns. Meron pa silang game versus Dallas at isa pa sa Houston. Must-win situation yun bago pumasok ang All-Star break na si Jimmy Butler nag-a-average pa ng 22 points, 5 rebounds at 5 assists sa nakaraan dalawang games. Meron pa siyang 11 out of 14 sa free throw area. Base pa kay Draymond sa pagdating ni Butler dito sa Golden State, one last ride na para kay Steph at mukhang malapit na talagang mag-retire. Nang bago ma-trade din si Butler sa Golden State, naging aggressive dun si Draymond. Nagkaroon ng ilang technical lalo na yung versus Los Angeles. Nang dumating si Butler, nabigyan siya ng warning ng NBA. Hindi rin niya alam kung para saan yung warning pero meron kasi siyang history about sa mga ka-teammate niya na nagiging aggressive itong si Draymond. Pareha silang dalawa ni Butler na nagkaroon ng issue sa background or sa locker room, pati na rin sa mga teammate. Naging okay naman si Butler so far sa ngayon dito kay Draymond. Balik ulit yung sigla ni Butler after nung trade sa Golden State. Meron pa siyang 2 taon dahil sa contract na pinirmahan niya. Si Kuminga hindi pa rin bumabalik sa rotation na base sa report after All-Star break na posibleng makapaglaro. At doon pinag-uusapan na yung kontratang posible niyang makuha. At interesado pa rin yung Golden State na i-retain siya. Si Steph struggling ngayong season kung pagbabasihan yung kanyang percentage. Meron siyang 23 points per game pero 43% sa field at 39% sa 3-point area. Ito yung isa sa pinakamababang average ni Steph pagdating sa percentage. Pero sa last 4 games niya, 2-2 record ang Golden State. Meron siyang 35 points per game, nasa 40% sa 3-point area. Pero ang kapansin-pansin dun, sa 4 na games, meron siyang 17 attempts per game mula sa beyond the arc. Mas marami to kumpara sa kanyang average na 11 per game. Si Anthony Davis naman, matatagalan bago makabalik sa Dallas dahil sa kanyang adductor strain injury. Hindi siya dadaan ng operasyon, taliwas sa unang sinabing report. Kasi kapag nangyaring naoperahan si Anthony Davis, buong season siyang hindi makakapaglaro. Sa ngayon, idadaan siya sa rehab at expected makakabalik bago pumasok yung playoffs. Dahil sa injury ni Anthony Davis, yung mga fans galit na galit pa rin dito kay Nico Harrison. Pati yung bagong may-ari nagtataka kung bakit siya binubuo ng mga fans. Yung injury kasi ni Anthony Davis, matagal ng injury yun. Nasa Lakers pa siya. Meron na siyang adductor strain injury nun, hindi lang talaga bumabalik. Sa Dallas lang natsyempuhan. 3 sentro pa ang meron sa Dallas, 3 din ang nawawala dahil si Daniel Gafford nagkaroon ng injury sa tuhod. At least 2 weeks siyang hindi makakapaglaro. Pero dadaan yung All-Star break kaya at least hindi ganun kabigat. Si Derek Lively hindi pa rin makakapaglaro at nasa recovery pa rin ng injury. Si Norman Powell meron ding injury. Si Caleb Martin at PJ Washington nasa questionable status. Sa next 2 games walang sentro ang Dallas Mavericks. Minalas ang Dallas dahil sa mga player na hindi makakapaglaro. Meron silang 3 sentro pero si Anthony Davis na naghahanap ng sentro dati, nagkaroon siya ng 2 kasama, sumama din na magkaroon ng injury. Kapag natalo pa ang Dallas at nanalo ng 2 yung Sacramento at Golden State, yung Mavericks ang bababa sa number 10. Kapag yung Suns pa nagkaroon ng 2 sunod na panalo, aakyat naman sila sa number 10 at yung Dallas posibleng bumaba sa number 11. Si Kyrie since trade babad na babad sa laro. 4 na sunod na games na siyang nasa 40 minutes per game. Nung wala si Luka sa lineup dahil sa injury, si Kyrie nasa 36 minutes per game. Meron ding stretch doon na 4 na game siya naglaro ng halos 40 minutes. Meron pa siyang iniindang injury sa balikat at meron din siyang injury sa likod na hindi naman ni-require na magkaroon ng operasyon. Kaya din noong January, ilang game siyang nawala. Kaya si Kyrie noong nakaraan hindi naglalaro ng back-to-back game dahil meron din siyang injury. Sakto pandadaan yung All-Star break para makapagpahinga at makarecover si Kyrie. Kaso nga lang siya yung papalit dito kay Anthony Davis sa All-Star game. Dito naman din papasok yung pagkakataon ni Max Christie na makakuha ng mas magandang minuto dahil maganda rin ang nilalaro niya talaga sa Dallas sa ngayon. Nag-a-average pa rin si Christie ng 17 points, 4 rebounds, 3 assists, 51 and 57% off the bench. Laking boost nun para sa Dallas. In papers, pang contender pa rin naman kasi talaga yung lineup ng Dallas. Kaso hindi nananalo ang papel kontra sa gunting kasi nga injury. Ironic lang na yung kabilang team naging healthy, yung Dallas ang nagkaroon ng maraming injuries.